programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang mga kaganapan sa paborito nating teleserye na Shining Inheritance. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na i-like ang video na ito at pindutin ang subscribe button upang maging updated sa mga susunod na kaganapan sa kwento. Ang pagbabalik ni Tony at ang pagbangon ng pamilya de la Costa. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakabihag, si Tony ay sa wakas nakatakas. Hindi naging madali ang kanyang plano, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga anak, sina Ina at Nono, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang labanan ang mga tauhan ni Lani at magtangkang tumakas. Ang puso niya ay puno ng pagnanais na makabalik sa mga anak at magtagumpay laban sa mga kaawa. Ngunit kasabay ng kanyang pagtakas, may isa pang layunin si Tony, ang maghiganti kay Lani at sa mga kasama nito, na nagdulot na matinding sakit sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako, si Ina ay patuloy na lumalaban. Napagtanto niyang si Charlie at Lani ay lihim na nagsabwatan laban sa De La Costa Food Court, ngunit hindi siya nagpatina. Nang dumating siya sa isang kritikal na sandali, nakatulong siyang pigilan ang isang malupit na plano na magdudulot na masama kay Joanna. Sa kabila ng pagtulong ni Ina, hindi maiwasang mag-isip si Ina na baka sisihin siya ni Joanna dahil sa kanyang mataas na pride. Ngunit hindi na alintana ni Ina ang mga pagsubok. Ang mahalaga ay ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang muling buuin ang kanilang pamilya. Sa pagkakaligtas ni Ina kay Joanna, hindi nagdalawang isip si Joanna na humingi ng tawad kay Ina. Himalang humingi ng tawad si Joanna kay Ina sa kabila ng kanyang mga pagkakasala. Wika ni Joanna, napakabait na tao ni Ina. Sapagkat sa kabila ng kanyang mga pagkakasala, nagawa siyang iligtas ni Ina sa bingit ng kamatayan. Hindi nag-alinlangan si Ina na tumulong sa nangangailangan. Kahit gaano pa kasama ang ugali ni Joanna, ang magkasintahang si Charlie at Lani ay abala sa kanilang pansamantalang tagumpay sa food court. Walang kaalam-alam si Lani at Charlie na si Ina ay lihim na nagtatrabaho upang ibalik ang kumpanya sa ilalim ng kanyang lola. Ang engranding party na pinangunahan nila ay naging tanda ng kanilang pagkapanalo. Ngunit dumating si Ina kasama ang buong pamilya de la Costa na may hatid na nakakagulat na revelasyon. Inilahad ni Ina na si Madam Aurea, hindi si Charlie, ang tunay na may-ari ng kumpanya, at ang mga pirma nila ay pek. Galit na galit si Charlie. Habang ang gulo ay nagsimula, siya'y kumuha ng baril at nagpaputok sa direksyon ng mga de la Costa. Ang sumunod na eksena ay naging isang magulong palitan ng puto. Sa gitna ng kaguluhan, isang malupit na pangyayari ang naganap. Si Francis, ang anak ni Charlie, ay hindi nagdalawang isip na protektahan ang kanyang ama, at sa isang matinding sakripisyo, ibinigay niya ang kanyang buhay upang iligtas si Charlie. Hindi pa man siya nakapaghiganti sa kasalanan ni Charlie, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mata sa pagpapahamak nito. Ang galit ni Charlie at Lani ay hindi na nawala, at nagpumili silang magtago at tumakas. Sa kanilang sasakyan, ipinagdiwang ni Charlie ang kanilang tagumpay, ngunit sa ilalim ng kanilang kasiyahan, isang malupit na plano ang naghinta. Itinago ni Charlie ang isang bomba sa gusali, at nang pinindot niya ang remote, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Sa kabila ng pagkatalo, hindi sumuko si Ina. Ang pinakamahalaga sa kanya ay naibalik ang kumpanya, at magbabalik ang De La Costa sa taas ng kanyang tagumpay. Habang patuloy ang pagtakbo ng magkasintahan, sina Charlie at Lani, sa mga pulis, si Ina at si Madam Aurea ay nagpatuloy sa kanilang pagbangon. Tinutukan nila ang muling pagtatag ng kumpanya, at muling nagsimulang magtagumpay sa kabila ng lahat ng unos. Samantala, isang nakakaantig na sandali ang magaganap. Matapos ang ilang taon ng paghihiwalay, magkakaroon na ng pagkakataon si Nono at Ina na muling makita si Tony, ang kanilang amang matagal nilang inisip na sumakabilang buhay na. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay isang matinding plano ng bruhang si Lani. Ilang taon niyang tinago si Tony at pinagkait sa mga anak ang pagkakataon na magkasama silang muli, upang matugunan lamang ang pansariling interes ni Lani. Ang muling pagkikita ng mag-anak ay nagdala ng isang malupit na sagot sa lahat ng mga tanong at hinagpis. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at kasinungalingan, muling nahanap ni Tony ang kanyang pamilya. Hindi man nila nakuha ang lahat ng kanilang nais, natutunan nilang magpatawad at magsimula muli. Ang pagmamahal ng isang pamilya at ang kanilang pagtutulungan ang naging tunay na tagumpay. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, natutunan nilang walang paghihiwalay ang makakapigil sa tunay na pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pagmamahal ay nagsilbing gabay sa kanilang pagbangon at pagtutulungan upang magpatuloy sa buhay.
Pagkikita ng mag-aama, sa episode na ito, naganap ang matagal ng inaasahang pagkikita ng mag-aama na sina Nono, Ina at Tony. Matapos ang maraming pagsubok at hindi pagkakaunawaan, natagpuan ng mag-ama ang isa't isa at muling nagsama. Ang emosyonal na pagkikita nila ay isa sa mga makulay na eksena ng episode na nagbigay tuwa at kasiyahan sa mga manonood. Pagdakip kay Lani at Tony. Charlie, kasabay ng magkasunod na mga pangyayaring ito, nahuli na ng mga pulis sina Lani at Tony. Charlie sa kanilang mga krimen, lalo na sa mga kinasangkutan nilang iligal na gawain. Ang pagdakip sa kanila ay nagdulot ng kalutasan sa ilang mga intriga at pagsubok na naranasan ng mga pangunahing tauhan sa buong serye. Pinatunayan nito na ang mga nagkasala ay naparusahan din at ang mga mabubuting tao ay nakatagpo ng hustisya. Ang episode na ito ay puno ng emosyon at tensyon at nagsilbing isang malaking hakbang patungo sa pagpapatawad at pagtatapos ng mga pangunahing hidwaan sa kwento. Sa nalalapit na pagtatapos ng Shining Inheritance, ang lahat ng naapi at nabigyan ng hustisya. At ang lahat ng mga bagay na ninakaw lang sa iba ay madali ding nawala. Ang kwentong ito ay kapupulutan ng aral na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pansariling kagustustuhan, sa pagiging sakim at sa pagiging makasarili. Pinatunayan ni Joanna na lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Gaano man kasama ang pag-ugali nito. At gaano man kadami ang kasalanang nagawa, ang pamilya de la Costa ay nagkaroon ng katarungan. Maging ang paghihirap ni Tony sa kamay ng bruhang si Lani ay nasuklian lahat. Ang kasakiman ng magkasintahan na si Charlie at Lani ay isang masamang impluensya. Ang lahat ay namuhay ng payapa at masaya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Hindi nagpatalo ang ating mga bida. Lalong-lalo na si Ina. Ginawa ni Ina ang lahat upang magtagumpay sa anumang hamon sa buhay. Hindi nagpatinag kahit maimpluwensya pa ang kalaban. Na ngayon sa buhay, yan ang mga bagay na nagustuhan ni Ewan kay Ina. Ang lahat ay nagtagumpay sa kanilang mga layunin. Si Joanna na dati ay talunan at mataas ang pride. Natuto na ngayon sa buhay. Naging mas malapit ang kambal sa kanilang lola na si Madam Oria. Sa tulong ni Ina, ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng direksyon. Ang lahat ng bagay ay umayon sa kanilang mas ikabubuti. Ang lahat ng inheritance na mayroon si Madam Oria ay patuloy na pinagbuti at sabay-sabay, tulong-tulong nila itong pinangangalagaan. Sa huli ang kwento ng Shining Inheritance ay nagtatapos sa isang makapangyarihang pag-ibig, pagkakaibigan at pagtanggap. Ang mga tauhan ay natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa relasyon na kanilang nabuo at pinangangalagaan. Ang kanilang mga pagsubok ang naging daan upang sila ay maging mas matatag. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat po.